Isang tricycle driver na tatawagin natin sa pangalang Florante ang lumapit sa akin upang tulungan ko ang dalawang magkapatid na sobrang nakakaawa ang kanilang kalagayan sa buhay. Noong una ay di ako naniniwala dahil ang alam ko ay prank lamang ito. Kinukulit niya ako pero di ko pa nabigyan ng pagkakataon dahil sobrang layo ang lugar at wala pa akong sapat na panahon upang sila ay mapuntahan. Ganda ng daan. In fairness, ang ganda. Mountain. Presko ng angin. May mga tao doon. Baka sila na yun. Parang may bata doon. Sa ikalawang pagkakataon, lumapit na naman sa akin ang tricycle driver at mas lumalim ang aking mga nalaman tungkol sa kanilang buhay. Walang kakayahang suportahan ng mga magulang ng dalawang anak lalo na sa kanilang pag-aaral. Ang nanay ay nakipagsapalaran sa ibang bansa, ngunit di siya pinalad para sa kanyang pangarap na maiahon ang pamilya sa sobrang kahirapan. Bumalik siya sa bansa na walang-wala. Dala-dala niya ang matinding krus na nagdulot ng malaking suliranin at kawalan ng pag-asa. At dahil di magampanan ng ama ang kanyang responsibilidad para sa pamilya, ang tanging naging sandalan nila ay ang mga matatandang magulang ng ina. Hirap na hirap din ang mga ito, ngunit kinakaya ang lahat upang matulungan ang pamilya, lalong-lalo na sa pagpapaaral sa magkapatid. At sa ikatlong pagkakataon, nag-message sa akin ng gabi si Florante. Nasabi niya, "Sir, maawa ka naman sa magkapatid. Kahit kunting tulong lang para sa kanilang mga gamit. Malapit ng pasukan at walang-wala sila. Kawawang-kawawa naman sila. Gusto ko silang tulungan pero walang-wala rin ako. Para lang sa mga anak ko ang meron sa akin. At ang paglapit ko sa iyo, ang alam kong magagawa ko upang sila ay matulungan." Nadurog ang puso ko sa aking nalaman. At sa pagkakataong ito, naisip ko, hindi na ito biro. Hindi na ito prank, kundi matinding misyon na aking haharapin. Di na ako mapakali. At sa gabi ring yun, di ako makatulog sa kaiisip kung paano ko tutulungan ang magkapatid. Di ko man sila nakita o kilala, ay awang-awa na ako. At alam kong kailangan nila ako. Mga kababayan, ating tunghayan ang kwento ng kanilang buhay. May nagpapalang batang babae. Sinabi kasi ni Kuya, yung magkapatid, lalong-lalong yung dalagita ay nag-uuling din. Kaya siguro siya, sabay may mga bata pa dito. Hi Lula! Kumusta Lula? Kumusta kayo girls? Okay lang po. Agugugin kayo? Ay, very good. Mga babae, kaya nyo? Mga babae, walang lalaki. Pwedeng Lola, kausapin ko muna yung bata, Lola. Nakita ko to. Okay, babalik ako sa'yo, Lola, ah.
Ha? Ay, ay, sko. Ang babata, nag-uuling. May kasama sila. Hello. Si? Ay, Diyos ko, anong oras na? Tanghaling tapat. Ay, Diyos ko. Hello. Hi po. Hi, hello po. Good afternoon po. Ako si Maestro John. Nakita ko yung mga bata nag-aano ng uling. Pwede ko silang makausap. Opo, pwede rin po. Kayo ang nanay Opo. ng dalawa. So, okay. So, umupo ka muna. Ba't di pa kayo mag-rest? Hello. Hello, good afternoon, anak. Shaina Faye Dumalin, sir. Shaina Pay? Mhm. Ito naman, kapatid mo. Anong pangalan mo, anak? Edgar Dumalin Galera. Anong palayo mo? Edgar Dumalin Galera. Oh, magpala ka na, ate. Bakit ba't nandito sila nag-uuling? Ba't ka nag-uuling? Para po may panggastos po kami sa gamit namin pang-eskwela, sir. You mean, wala pa kayong gamit? So, kaya tumutulong kayo kay nanay? Opo, sir. So, anong grade ka na? Grade 9, sir. Grade 9 sa pasukan. Opo, sir. Ikaw naman, anak, anong grade ka na sa pasukan? Anong grade ka? Grade 4. Anak ko. Kinder po kamo. Kinder. Kinder. Kinder siya. Ikaw si? Maribel po. Maribel. Okay, ang pangalan naman ng lalaki. Charim Edgar po. Anong palayaw niya? Galdong. Galdong po. Galdong. Hello, Galdong. Magandang pangalan. Okay. So, saan tayo pwedeng Pwede muna tayong mag-usap ng konti habang nagre-rest. Pwede. Pwedeng kausapin ko muna yung mga bata. Okay. Upo ka po. Doon po kumaupo. Umupo. Alam ng bagay. Okay, so siya po si Nanay Maribel. Maribel? Opo. Okay, Maribel, Shaina, at si Galdong. Nag-aano doon sa, uging kasi ang sa Ilocano, uling naman sa Tagalog. So, nasabi niya kanina. So, bakit ka gaganon doon, nagtatrabaho doon? Para po may pambili kami ng gamit namin ng kapatid ko. Ng kapatid mo? So, ibig sabihin wala pa kayong gamit? Wala po. Wala pa? So, problema pa rin mga anak ko. Pagkasabi yun ni Maribel, ay hindi na niya napigilan na siya ay umiyak. Sabi niya, hirap na raw siya. Di niya alam kung paano niya bubuhayin at pag-aaralin ang kanyang mga anak. Di niya alam kung saan siya kukuha ang kanilang gagamitin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil wala na raw ang kanilang ama na dapat siya ang katuwang niya, magpapalaki at magpapaaral sa kanilang mga anak. So, ako kasi, nung una kasi ate, hindi ako naniniwala na kay Kuya Florante na may nangailangan sa aking magkapatid. So, kumusta naman ang buhay niyo, Mabel? Sir, nahihirapan po ako para sa pag-aaral ng mga anak ko. Kasi ang ama nila, nabilanggo kasi, kaya wala akong kasamang kumayod para sa kanila. Kaya hirapan po ako mag-isa. Oo. Okay, so... Hindi naman na nila ako payagang mag-abroad pa kaso wala silang permanenteng... Oo, syempre.
permanente mag-aalaga sa kanila ng tinutulugan nun, sir. Oo, pero narinig ko na nasabi rin nung nag-ano sa akin na galing ka raw noon ng abroad, ex. Opo. So, OFW po ako noon. pero umuwi ka. Umuwi po ako kasi nagka-problema kasi ang asawa ko noon. Yun. Siyempre, tama naman mga kababayan kasi dahil sa nangyaring yun, siyempre hindi mo na maiwasan na ma-homesick ka, mag-alala. Opo. At ang isip mo kasi wala nang titingin sa mga anak mo. Ma-depress ang utak ko. Ganyan, Na-depress ka. na-stress, ganun. Tapos, nag-aalala po kasi ako noon sa kanila. Oo, Na napakahirap baka naman nangyari nun. sa kanila. Lalong-lalo na pag wala kang napundar. Opo, wala pa akong naipunda na kahit na ano. Pag meron akong mahawakang pera, ganun, konti-konti lang. Magamit nila. So, ano naman ang pinagkakakitaan mo ngayon? Wala po, sir, sa gayon. So, kahit ano na pinapasukan mo, kumita lang. Gusto ko naman po kung may magyaya sa ngayon na meron ako na trabaho, na kahit simple lang po, kakayanin ko po. Oo, So, ilang taon na si Galdong? 5 years old po. Anong grade na? Para kinder po. Kinder pa. At si Shaina, Grade 9 na po. grade 9 na po ngayon. Opo. So, saan ka nag-aaral, anak? Sa Modern, sir. Doon sa, Modern. ang layo? Doon sa malayo, Sa bagay, yun lang ang pinakamalapit na school. Modern po sa Modern. Okay. So, paanong pagpunta mo sa Modeng, di ba nung pinanggalingan namin, meron po dito, ang layo. Dinalakad mo? Wala, grabing layo, di pagod na pagod ka na. Sabi mo mga kasama. Oo, pero may mga kasama ka. Mapinsan ko rin. At least may mga kasama ka. Ang hirap nun. Ang layo. Pero kumusta naman ang mga baon mo? Binibigyan po kami ng kapag may para sa 50 lang po. Binibigyan ko na ng baon ko din po plated. Magkano naman ang pamasahe mo? Back and forth po 40. 40. Wala. Di 10 pesos lang. Wala, paano na nun? 10 pesos. Diyos ko. Kaya nang sinabi mo, 50 pesos. Hindi napakahirap nun. 10 pesos pinagkakasya. Paano kung wala mong ibigay si mother mo? Titisin ko na lang po para makapasok ako sa eskwela po. Paano ang layo? Lalakarin ko na lang po. Lalakarin mo ang layo. Diyos ko, napagod na akong sumakay sa tricycle. Diyos ko, ang layo, grabe. Lalo na pag bumabagyo siguro, lalakarin mo. Hindi, nasubukan mo rin hindi kumakain. Opo. Maraming beses na po. Walang merienda. Kumusta naman ang mga gamit mo? May kulang-kulang po, ganun. So, nakikiram na lang po ako sa klase ko. Hindi, nasubukan mo na rin na parang nanonood ka na lang ng kumakain ng masarap. Opo. Nagbabasa na lang po ako ng mga libro ko para makalamang tiyan mo. Mahirap ang walang-wala, sa gusto mo makapag-aral. Dahil naawan ka rin kay nanay. Opo. Paano kung wala kayong kinakain? Nasubukan yung walang kinakain? Okay? Saka, si tatay mo naman, dahil di na siya nakakatulong, si nanay na lang. Di na rin napigilan ni Shaina na siya ay umiyak dahil sa sobrang kalungkutan. Awang-awa na raw siya sa kanyang nanay at sa mga matatandang tumutulong sa kanila. At
Kahit ano raw uri ng trabaho ay gagawin niya. Makatulong lamang siya sa kanyang pamilya at may pagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral kahit gaano raw ito kahirap. So, hirap na hirap ka rin? Hirap na hirap ka na? Gusto mo makapag-aral? Para matulungan ko rin po mga magulang. Okay, so so si tatay mo nandun sa bilangguan, namimiss mo siya, pero wala ka namang galit sa kanya. Wala po. Parang namahal mo si tatay mo. So, okay, kahit gano'n nangyari sa buhay mo, mag-aral ka pa rin, ha? Huwag kang give up. Ako. Humagulhol na rin ako pag di na ako nahiya dahil bumalik sa akin ang aking nakaraan. Pinabayaan kami ng tao, pero iba ang kaso mo, ha? So, gawin mong lahat makapag-aral ka, ha? Huwag kang mag-give up kasi ganyan din ako noon, hindi ako kumakain. Nag-aaral lang ako, hindi ako nag-give up. Yung mga walang gamit, nasubukan ko. Pagkabata, naglalak. Walang baon. Kumakalamang dyan. Nanonood na lang. Mga meron. Ganun din. Pero nakapagtapos ako. Kahit ganun din ang nangyari sa buhay namin, sa tatay namin. Hindi ako nagtanim ng galit. Ha? Ano ko lang, magpakabait ka. Ha? Tuloy mong pag-aaral mo. Balang araw, matatapos mo yan. So, nakita ko talaga bihira ang nakikita mong bata ngayon na nakikita mo, kay babae mong tao, nandun ka, naghawak ng pala, nag-ano ng uling, kaya hindi nasayang ang pagpunta ko dito. Actually, noon pa 3 beses na sinabi sa akin ni Kuya Florante na dalawin kita, pero hindi ako basta naniwala. Sana anak ko. Then, hanggang nakita kita kay Nina at naano ko yung mga experience mo. Ganun din. So, huwag mong pabayaan si nanay mo. Ha? So, yung mga nangyari sa buhay nyo, kaya sa buhay ni nanay mo, ay gawin mong yung inspirasyon mo, ha? Huwag kang give up, basta mag-pray ka palagi. Intindihin mo ang buhay, ha? Bayaan mo balang araw, ka, saka yung kapatid mo, Okay, so, sino pa ang mga kasama ninyo sa bahay ninyo? Yung po. Si Lola po. Kapatid ko po isa. Si Lola po. Okay. Danana ka ni tatang ko. Iso da serte ko talagang hapkabalay mo. So bali, kasama nyo si lolo at lola. Opo, So sir. ilan kayo sa bahay? Sa inyo yung bahay. Sa kanila po, family house namin noon po yun. Doon ako lumaki. Okay. So talagang nahihirapan ka. Then kumain na kayo. Hindi pa po. Ay, hindi pa. So may kakainin kayo. O sige, anong oras na? Okay? Okay, kain muna kayo. Okay? So, pasensya kasi na-disturbo. Okay lang po yan. Salamat po. Kayo po, kumain na po ba ngayon? Hindi, okay lang. Sige, kain muna kayo, ha? And habang kumakain kayo ay may kukunin akong sorpresa para sa inyo. Ha? Salamat po. It's okay. So,
Saka nagpapasalamat ako dahil nakadating ako dito. Siguro talagang inano talaga ng Panginoon na makilala kita. Kayo, kasi ang ano ko talaga, edukasyon. Ang mga batang ganyan ang hinahanap ko na naging katulad ko na kahit papano ay matulungan ko kahit konti. Opo, sir. Kahit sa napakaliit na paraan. Ha? Okay? So, sa araw na ito ay may sorpresa ako sa inyo. Pero nasaan naman si Lola? Nang! Okay, pwedeng kumain muna kayo. Ano? Habang... Pero yung salo si nanay. Oo, hi Lola. Mano Lola. Anong pangalan ninyo, Lola? Ana Galera. Ay, Ana Galera. Oh, so bali Lola, kayong mga kasama nila sa bahay. Opo, sir. Kasama yung may asawa po kayo, si Lolo? Meron Buhay po, pa. sir. Buhay pa, sir. Pero may sakit din. May sakit. So bali kayo lang ang nasa isang bahay. Opo, sir. Oo, at nasabi rin ni ate na kayo raw ang tumutulong sa kanila. Opo, sir. Kanya naman yung anak ko. Okay. Wala naman yung asawa niya. Talaga, nahihirapan ako na magpaaral sa kanya kasi high school na siya, sir. Wala pa nung grade 4 siya. Nandun na sila sa bahay. Kung nanganak siya, yan, batang yan. Ako ang nangalaga sa ospital. Muntik siya namatay, ako rin. Oo. Kawawa ako, sir, na kawawa. Dahil mabuti pa sa mabuhay pa ako. Buhay pa ako. Kung wala ako, hindi ko alam. Dahil hindi kaya ni nanay. May... Nag-abroad siya noon, sir. Kasi muntik siya doon namatay. Ang payat-payat. Hindi nila alam magsuklay, magligo. Hindi raw naging mabuti ang naging karanasan ni Mabel sa ibang bansa. Ay, na-depress siya. Kaya hindi na siya nakabalik. Hindi. Okay. Kaya kawawa yung mga anak. So balik kayo talaga ang ano nila, sir, sandalan nila. Talaga. Sa nakita ko nga, Lola, purong mga babae at saka matanda, nag-ano dito, nag-uuling. Sir. Siguro talagang... Siyempre, sir, kung hindi kami mag-uling, mag-aaral naman siya. Saan ako kukuha? At sa kanlayo, Lola, no? Siguro talagang inaano ako ni Lord. Kasi 3 beses, Lola, na sinabi sa akin ni Kuyang Florante, Sir, puntaan mo naman yung bata. Dadasal nga ako, sir. Na may tutulong. Na oo. Kung minsan sabi ko, paano kaya sabi ko, kasi mahirapan, sir, ako. Talaga, mahihirapan ako. Siguro, Lola, ito ang sagot ni Lord. Kaya kinulit-kulit ako ni Kuya. Siguro kinukulit na ako ni Lord na puntahan ko kayo, Lola. Kasi, sir, nakita niya ang hirap ko. Nakita ni Florante ang hirap ko talaga. Okay. Alam ko, Lola, naintindihan ko kasi base sa kwento nga ni Shaina, talagang umiyak na rin ako, Lola. Kasi damang-dama ko na rin yung kahirapan niya. Saka naintindihan ko na ang kalagayan niya. Nararamdaman niya kung gaanong hirap na inaano nila. At ako rin, sir. Okay. Malaki na siya. Salamat, sir. Don't worry, Lola. Okay. Salamat din sa Panginoon. Oo. So, ayan po, kababayan, ang kwento ng mag-iina pati ang apo nila.
Talagang Senior na ako mahirap Dura. ang katawan ko. oo. At saka may sakit ako. 2 beses ako nasaksakan ng dugo. Kaya hindi na ako makaaano ng masyadong mainit. Oo. Isa na dapat nasa bahay na lang kayo, Lola. Pero hindi naman pwede, sir. Inaano ko naman yung Oo, yung mga mag-iina. bata. Okay. Naman ibang pagtrabahuan yung anak, yung ina nila. Mm. Wala namang ibang tutulong, Lola, ano? Wala naman, sir. Wala. Kung humiram ka lang, sabi nila wala. Mm. Kahit 20 lang, sabi nila wala. Wala. Oo. Oo na, mayroon nakapagsabi rin sa akin na pumupunta raw sila dyan sa kabundukan, nangunguha ng kahit anong pwedeng ibenta, ano, Oo. Lola. Oo. At saka nalaman ko rin na kumukuha raw ito ng palaka. Oo, sir. Narinig na kasi may nagsabi rin sa akin. Oo, sir. Pero ang maganda raw sa batang to, honor student. May honor ka ba? Meron. Honor student. Ang galing. Grade 9 sa Modong, sir. Oo, at sa kabila ng kahirapan at mga kwento mo ay Oo, sir. isang honor student. Kaya, sige lang anak, magtiyaga ka. Sige. Basta don't give up, Lola. Mag-pray lang. Mag-pray ka pa, Lola. Tingnan mo, Lola, nag-pray ka. Opo, sir. Dumating ako. Ako, Lola, galing ako sa wala. Mahirap pa sa mahirap. Okay, buti nga't nakapunta ako dito. At konting maibigay ko, Lola. Opo, sir. Pagtiyagaan muna natin. Opo, sir. Okay? So, kain na kayo, Lola. Opo, Sa may kukunin kami ni Kuya Florante na pasurpresa namin. Bata, halika kayo dito, mga anak. O, anong ulam niyo, Lola? Ay, wow. Ay, ang sarap. Uy, Lola, yan ang paborito kong luto. Ang palay at saluyot. Sige, kain na kayo, Lola, Habang pinapanood ko silang kumakain sa simple na lang baon, ako ay sobrang naawa sa kanila. Pero sa kabila ng lahat, ako ay sobrang humanga kay Lola dahil sa kanyang katapangan. Kahit siya ay matanda na at may sakit, ay inako niya ang pamilya ni Mabel. At dahil na rin sa mapait na karanasan ni Mabel na nagdulot ng malaking suliranin sa kanilang buhay, kaya sila ay nahihirapan. Pero ni minsan, hindi sila tinalikuran ni Lola. At si Shaina, kahit sa kabila ng kahirapan, ay hindi siya nagbago. Bagkus lumalaban siya kahit napakahirap. Nag-aaral pa rin siya kahit walang-wala siya. Kahit danasin niya ang pinakamahirap na karanasan, makapagtapos lang siya sa pag-aaral.
Okay? So, ang pagpunta ko dito ay hindi na sayang dahil nakita ko na talagang napakabait ang batang to. So, anak, ang wish mo, ah, nakayanan ng maestro, ha? Nasaan si Galdung? Dong. So, may bago ka ng bag, anak. Oo, okay mo, maganda ba? Hindi lang yan, anak. Hindi lang yan, anak. Thank you, sir. Oh, ang dami kang papel. Ang dami kang ball. Okay. Saka, baka kailangan mo pa ng notebook. Oh, kumpletong, so, kumpletong notebook mo. So, ayan. Oh, okay. Ang payong. Openin mo na yung bag. Kapareho ng bag mo yung payong. Open mo tayo bag mo na ako. Karin mo dito. And then, kailangan mo ng tubig. Yan, may ano ka na ng tubig. May kulang pa kaya tayo, mother? Kaya ikaw naman, Shaina. Okay, so, ito yung bago mong bag. Okay, may notebook ka. Dyan. And then also, sampak ang ballpen mo. Okay? Thank you, And sir. then, okay, no problem, anak. May yung kagagamitin na ruler sa ano. And then, siyempre, kailangan mo rin ito pag umulan, ha? Dapat may payong ka, anak. And then also, may mathematics notebook ka. Mayroon ka bang glue. And mayroon ka rin ng water. Para hindi ka bibili ng mineral water. Kung siguro, pag may kinulang pa iyan, anak, ay tingnan natin, kukunin ko yung account mo later kung check message mo, kung bigay ko yung number mo, kung halimbawa may kulang sa magagamitin mo ay babalik ng maestro. Total nandiyan naman si Kuya Floran, mother. So kumuha na rin ako ng bigas, mother. Pagtyagaan niyo, Lola. Hindi, may kutsilyo kayo. O kaya ito na lang. So, siyempre, kahit may kanin, kailangan nyo pa rin ng, siyempre, ng mga ibang gagamitin sa kusina. So, okay. So, mayroon din na tayong kinuha dito, mother. May biscuit. Biscuit ka. Salamat po. Okay. And then, anong mga nandito? May panghugas, Lola. May sabon. May shampoo. Okay. Then, may Colgate, Lola. Then, mayroon ding sipilyo, Lola. May sipilyo ka, girl. And of course, Lola, nagkakape ka, Lola? Nagkakape rin. May kape. Okay. And then, naglalaba kayo? May daming sabon, Lola. Sabon. Malaking sabon. And of course, yan. Ay, kasi para hindi maanuan yung ano. Then, mayroon din kayong bagoong, Lola, pag magdang kayo. Sakaling may kailangan nyo ng suka, mapangkulang dito. May mga magic sarap. And also, kumuha rin ako ng dilata, Lola, ha? Sakaling umulan, hindi makapagluto, may dilata kayo. Okay? So, baka gusto mo magprito, Lola. At mga noodles. Lola. So, dami. So, saan natin ilagay? Noodles at pancit canton na iyan. Lagay na natin dyan. So, okay, sa'yo lahat long. Kain. Okay, so, pagtiyagaan nyo pa lang, mother. Yun muna ang nakayanan ng ating maestro, ha? Ito muna ang nakayanan natin. So, sana magkaroon pa tayo ng mas maraming blessing. At, babalik ako. Pag sinabi ni maestro na babalik ako. Okay? Okay, pag sinabi kong babalik ako sa isang taong tutulungan ko, ibig sabihin ay talagang gusto kong tulungan yung bata, lalong-lalo na sa kanyang pag-aaral. Okay? So, mother, Nanay Mabel, Lola
Kunsing? Ana. Lola Ana. Then, so, for you yan. So, isa lang ang wish ko, anak ka. Sana ay makatulong sa iyo ito, lalong-lalo na sa pasukan. At alam ko rin talaga ang feeling ng isang batang walang kagamit-gamit, Lola. Kasi nasubukan ko rin yan nung bata ako na wala akong notebook, wala akong bag, walang ballpen. Kung ano-anong ginagamit ko noon lang. Okay? So, kahit papano, ay makatulong din ito sa inyo. Okay? May message ka, anak. So, ano dapat ang gawin mo? Ang mag-aral po ako ng mabuti para po matulungan ko ang mga magulang kong may ahang sa kahirapan. Maraming salamat po. Malaking tulong na po to sa amin. Okay lang. Deserve mo yan, anak. So, Salamatan kita. it's okay lang sa akin, anak, kasi mga yan ay blessing din kay Lord. Kasi wish ko rin na sana pagpasok mo sa first day of school ay mayroon kang smile papunta ng school, di ba? Hindi ka mahiya, kaya hindi ka iiyak. Kasi may mga nakikita rin ako mga bata na kung beginning of the school may mga walang gamit, nagmumukmok sila, umiiyak, o kaya walang baon. Okay? Walang gamit. So, yan, anak, mag-aral ka mabuti, o magpakabait ka. Okay? So, huwag kang magbago kung ano yung ginagawa mo yan, pagpatuloy mo. Diba, honor student ka? Galingan mo pa. Mas maraming opportunity ang mga batang honor students pag matatalino. Okay? So, sana ay maging inspirasyon ang buhay mo na pagandahin mo pa ang buhay mo. Mag-aral mo. Maraming salamat, Okay. sir. Si Mother, baka may gusto kang sabihin. Mother, sa anak mo. Kay, Kaya pagpalain po kayo ng Diyos. Salamat po sa mga groceries na galing sa amin. Then, baka anong message mo sige, sabihin mo ang message mo. China, wag ka namang ganun ang nararapat para sa sarili mo. Wag ka yung iba yung pinapasukan ng isipan mo, ha? Mag-aral ng Mabuti. okay. Sir, salamat po sa lahat-lahat. Okay. Ngayon lang po. Sana makabalik pa ako. Salamat talaga. Hindi, kung Hindi ko po inaasahan kasi yung mga ito. Hindi po kasi inaasahan ng wala akong expectation na ganito sa harapan ko ngayon, sir. Kaya it's okay lang kasi surprise ang pagpunta ko dito. Siguro talagang surprise ni Lord yon, kasi dahil ang sinabi ko, may naglapit sa akin na pumunta ako dito. So, kaya ay regalo na ni Lord sa inyo. Okay? Thank you, Apor. Sir, thank you po. Okay, saka Sana trabaho na lang. okay lang, Lola. No problem. Lola, may message ka, Lola. Maraming salamat, sir. At saka maraming salamat sa Panginoon. Sana ipagpatuloy mo, sir, ang pagtulong mo sa bata na mag-aaral. Kasi kung ako lang na mahirapan ako, sir, na magpaaral sa kanya. Kaya salamat sa iyo, sir. Talaga, maraming salamat sa iyo, sir. Ikaw ang bridge ng tulong. Okay lang, Lola. So, papasalamat din ako, Lola, dahil hindi mo sila pinabayaan. Okay, at saka thank you very much din, Lola, dahil pinelcome niyo ako, Lola, na makapunta dito, papuntahin niyo ako dito, palagi. Sana ay kahit paano kahit konti makatulong din ako sa inyo, lalong-lalo na sa pag-aaral ni Shaina. So, bago ako aalis, kasi baka matatagalan ako, anak. So, may iiwan ako sa iyo, So, gaya naman sinabi mo, talagang nadurog ang puso ko sa iyo, Shaina. Pinayak mo ako, girl, Naramdaman niya ang So, ganito, kasi siyempre, baka matatagalan ako na makapunta naman. Basta darating na lang ako. So, itago mo ito, anak, siyempre, baon yung magkapatid, Yan ang sinabi mo, di ka na maglalakad. Okay? Pagtiyagaan mo muna ito, Sana ay magkaroon pa ako ng blessing.
gamitin mo to sa tama. Okay? So, para hindi ka na maglalakad, para tago mo. So, para sa kapatid mo rin. Okay? Kasi ang pamasahe niya, Okay. isang linggo, Ah. 200. 200. So, try lang tayo, baka magkaroon pa tayo ng mas maraming so itago mo. Dapat matuto kang bahala ka na. Okay? So, alam mong nakakaganda, binigay ko sa iyo ay gamitin mo sa tamang paraan. Okay? Kahit konti lang yan, pero alam ko malaking may tutulong sa inyo. Okay? Dahil ng sinabi ikaw, pinaiyak mo ko kanina sa paglalakad. Dahil I was once like that. At saka, masarap yung ampalaya, Lola. Paborito ko yung ampalaya na may saluyot. Actually, pag nagluluto ako, paborito. Okay, one day pupunta ako dito, kakain tayo. At sasama ako kukuha magtukak. Magkamangag. Okay? Okay, so, yan po. So, yan po ang... Salamat talaga. Okay, maraming salamat din. And then, maraming salamat po sa inyong mga kababayan sa pagsama niyo sa akin sa pagpunta sa bagong misyon na natin. Talagang hindi ko inaasahan na ganito pala ang buhay ng batang si Shai na talagang nakakadurog. So, maraming salamat po. And then, sa lahat po ng ating mga kababayan na gustong magpaabot ng kahit anumang tulong para kay Shaina, ay bukas po ang aming pintuan para sa kahit anumang tulong na ating paabot para sa pag-aaral ng bata. Okay, so pwede nyo akong kontakin sa aking messenger account, Tata Martin, na pareho po ng aking channel na profile pic. And then, magkakaroon po kayo ng video call. Okay? At sa laging sinasabi ng ating munting maestro dito sa probinsya ng Abra, please share your blessing, share your kindness, share your compassion and your love sa lahat po ng mga kababayan natin, mga kapitbahay natin na nangangailangan po ng ating tulong. Kahit anumang uring tulong na ating maipaabot, tulad ng batang natagpuan ko na si Shaina. Okay, nawa po sa lahat po ng mga nanonood, mga sponsors, pagpalain pa kayo ng ating Panginoong Diyos. Dito pa rin ang ating maestro nagsasabi, I love you today, tomorrow, and forever, and to God be the glory. And also, maraming salamat din kay Kuya Vince. Okay, at sa inyo po, mga relatives, how are you? Shout out. Okay, thank you very much, Lola. Okay? Kaya nang sinabi ko, mag-aral ka ng mabuti, Okay. So, Mother, so alis na kami, Magmerenda ka pa isa. hindi. Para sa inyo yan. Sa inyo yan. Babalik na lang ako pag mag-uulam ako ng ampalaya. Saluyot, ang paborito ng minti saluyot ko pa rin. Okay.